Kabanata 6341. Matapos marinig ang sinabi ni Yegor, tumango si Herodias at sumang-ayon, tama ka. Si James ay naging isang mahusay na tagapayo sa aming anak. Hindi natin mababayaran ang utang na ito sa kanya sa ating buhay. Ngumuso si Yegor, eksakto. Ngunit inakusahan mo ako ng pagiging bias. Niyakap ni Herodias si Yegor at nakangiting sinabi, sige, sige. Nagkasala ako sa iyo. Pasensya na. Hindi nakaimik si Yegor. Samantala, dinala ni Clayton si James sa isang misteryosong ipinagbabawal na lugar sa loob ng punong tanggapan ng Skynet. Napapikit ang dalawa matapos makita si Dark Thea, na natatakpan ng purple-pink light. Iminulat ni Dark Thea ang kanyang mga mata, at isang pulang glow ang sumilay sa kanyang mga mata. Nang makita niya si James, lumiwanag ang mukha niya sa excitement. Mabilis siyang lumapit sa kanya at inakbayan siya, sinundan ito ng mabilis na paghalik sa labi. Tinakpan ni Clayton ang kanyang mga mata at lumingon, bumantong hininga sa kanilang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Humajijek si Dark Thea, I'm glad you're back. Oo nga pala, bakit may nararamdaman akong matuwid na aura mula sa iyo? Napabuntong hininga si James, it's a long story. Anyway, kamusta ang mga sugat mo? Inalagaan akong mabuti ng Celestial Sage at Earthly Sage. Halos gumaling na ang mga sugat ko. Magalang na umikot si Dark Thea sa pwesto. Biglang tumalikod si Clayton at pinutol sila, naiinip na sinabi, tapos na ba kayong dalawa o hindi pa? Nauubusan na tayo ng oras. Pwede bang tapusin muna natin ang importanteng negosyo bago ka magpatuloy sa pagiging lovey-dovey? Nagulat sina James at Dorothea sa biglaang sinabi nito. Sa sumunod na sandali, ipinulupot ni Dark Thea ang kanyang mga braso sa leeg ni James, tumingin kay Clayton ng mapaglaro, at sinabing, saan tayo pupunta, sir? Mahinahong sagot ni Clayton, the Dark World. May naghihintay sa inyong dalawa dyan. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, babalik tayo sa Yin's Void. Tumawa si Clayton, oh. Hindi masama. Alam mo na ang tungkol sa Yin's Void. Tinitigan ni James si Clayton at sinabing, ngunit pinipigilan ng lugar na iyon ang antas ng paglilinang ng isang tao. Kung babalik tayo doon, masusupol tayo sa Yerswan Zalem rank. Ito, hindi sumasang-ayon ang sagot ni Clayton, ang ranggo ng kultibasyon ng isang tao ay walang kahulugan kung walang mga kasanayan. Kaagad pagkatapos, isang nagniningning na tableta ang pumasok sa bibig ni Dark Thea at natunaw. Hindi ko na ginamit ang mga ito. Itinaas ni Clayton ang kanyang kamay, at isang malakas na dagandong ang sumabog. Di nagtagal, lumitaw ang isang napakalaking butas sa 30 Grand Formation, at nawala ang tatlo. Ang Celestial Sage at Earthly Sage ay dumating ng isang hakbang na huli na. Nang makita ang malaking butas sa 30 Grand Formation, mukhang wala silang magawa. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Ang sinaunang Genesis mundo ay nabasag at nasira. Maraming maliliit na sekta ang lumitaw sa loob ng mga guho ng bahagyang mas malalaking rehiyon ng Genesis. Kasabay nito, ang ilang mas maliliit na puwersa ay itinaboy sa mga lugar na ito ng mas malalakas na sekta. Samantala, lumipad sa kawalan sina Clayton, James at Dark Thea. Ang lahat ng pumasok sa kanilang paningin ay mga buhay na nilalang na nakikipaglaban para sa kanilang buhay at mga teritoryo. Ang mahihinang nilalang ay likas na itinulak sa mga tiwangwang na lupain. Ang maluwalhating ansieng Genesis World ay matagal nang nawala, at ang natira ay mga durog na piraso lamang. Ang Timaeus Sect, Yaqui Sect, Tempestora, Javarai Sect at iba pang makabuluhang puwersa ay bumagsak at makabuluhang hamina, na iniwan silang walang magawa na nakakalat sa lahat ng dako. Tanong ni James, ginawa mo ba ito, Mr. Clayton? Inis na sabi ni Clayton, tanungin mo ang iyong asawa tungkol dito. Nagulat, tumingin si James kay Dark Thea at nagtanong, sinira mo ba ang Ancient Genesis World? Sagot ni Dark Thea, umpisa pa lang ito. Kukunin ko ang oras ko. Pagkatapos, tinanong niya si Clayton, sa tingin mo ba makakamit ko ang Declan rank? Sumagot si Clayton, maaabot mo ang pagkabaliw. Natahimik siya. Bago nila marating ang mga hangganan ng madilim na mundo,
Isang makakapal na grupo ng mga buhay na nilalang ang dumagsa sa kanila at hamarang sa kanilang dinadaanan. Magbayad ka kung gusto mong dumaan sa amin. Aalisin namin ang iyong mga kaluluwa kung tatanggi ka. Matapos magsalita ang isang powerhouse sa gitnang baitang ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation, ang grupo sa likod niya ay inulit-ulit na sumunod sa kanya. Nakangiting sabi ni James, "Haha. Hindi ako makapaniwala na ang mga magsasaka ay naging mga tulisan ngayon. Siguradong nauubusan ka na ng mga pagpipilian." Nanghihinayang sinabi ni Clayton, "Sayang wala ang mga disipulo ko. Kung hindi, maaari silang magkaroon ng ilang pagsasanay." Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Clayton sina James at Thea. Pagkatapos, mabilis siyang dumaan sa grupo. Sumambulat ang kanyang nakamamatay na aura, na agad na pinatay ang grupong humaharang sa kanilang dinadaanan. Arg! Ang pinuno, na isang powerhouse sa mataas na baitang ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation, ay agad na sumabog matapos mabalot ng makapangyarihang mamamatay tao na aura. Nataranta ang mga nakaligtas na nilalang matapos malagpasan nina Clayton, James at Dark Thea ang kanilang grupo. Ito ba ang lakas ng isang powerhouse sa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation? Judging from his murderous aura, malamang mas mataas pa siya dun. Inaasahan kong nasa quasi-Declan rank siya. Na-offend namin ang isang powerhouse sa quasi-Declan rank. Mas mabuting tumakbo na tayo. Sa gitna ng kanilang natarantang talakayan, sina Clayton, James at Dark Thea ay nagbagong anyo sa nakasisilaw na swordlight at nawala. Hindi nagtagal, hinarang sila ng isa pang grupo ng mga buhay na nilalang. Sa pagkakataong ito, ang grupo ay may mas mataas na cultivation na rango, na may pinakamahina sa tuktok ng Years One Dale Rank 7th Tribulation. Bukod pa rito, 3 ang nasa tuktok ng Years One Dale Rank. Tanong ni James, "Can we stop for a moment?" Ungol ni Clayton, "Gusto mo pa bang labanan ang mga mahihinang ito? Huwag kalimutan na ang iyong cultivation base ay hiniram." Natigilan si James. Si Dark Thea, na nakikinig sa gilid, ay biglang nag-transform sa isang purple-pink light at tumakbo patungo sa grupo. Ang purple-pink na liwanag ay naging libo-libong mga parang multo na mga kamay at hinawakan ang mga buhay na nilalang sa harap nito. Kaagad pagkatapos, nilamon sila ng liwanag. Kinilig si James na nagulat sa pagmamalupit ng asawa. Matapos maalis ang kanilang balakid, sumulong sila patungo sa hangganan ng madilim na mundo at malumanay na lumapag. Alerto! Kasunod ng sigaw ay agad na nagulantang ang grupo ni James. Lumingon sila at nakita nila ang libo-libong powerhouse na may mga sandata na nakatitig sa kanila. 10,000 magulong dark beings ang nakatali sa likod ng grupo. Natagpuan ni James ang isa sa kanila na lubos na pamilyar. Quattro. Kumunot ang noo ni James. Tanong ni Dark Thea, "Kilala mo siya?" Mataimtim na sagot ni James, "A good friend of mine." Hindi ba't ang mga dark beings na dumating sa Demon Dungeon ng Skynet? Bakit sila nandito? Nang matapos siyang magsalita, ang isang powerhouse sa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation ay humakbang at nagsabi, "Sino kayong tatlo? Bakit ka lumalabag sa teritoryo ng Javerai sect?" Napakunot ang noo ni James matapos marinig ang sinabi niya. Hindi niya inaasahan na ang Javerai sect, na dating top 10 force, ay mapipilitang pumunta sa mga gilid ng Dark World. Higit sa lahat, marami siyang nahuli na dark beings. Natagpuan ni James na hindi matitiis ang kanilang mga aksyon. Hinawakan ni Clayton si James at sinabing, "Tara na. Hindi natin siya kayang hintayin. Kailangan nating pumasok sa Yin's Void sa lalong madaling panahon." Umiling si James at sinabing, "Hindi. Dapat lumaban ako." Tumagilid si Dark Thea sa leeg at ngumiti ng nakakatakot. Agad na sumiklab ang kaguluhan sa kanilang harapan. Ang purple-pink na ilaw ay kumislap sa lugar, na agad na kumitil ng hindi mabilang na buhay. Ang mga powerhouse sa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th rank ay agad na hinigop ng kanilang lakas at bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Iniwan ni Dark Thea ang grupo ng mga dark beings na hindi nagalaw at dumiretso sa base ng Javerai sect. Sa sandaling iyon, isang swordlight ang kumislap sa kawalan, at isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting damit, na may dalang espada, ang nagpakita kay James. "We meet again," sabi ng gwapong lalaki.
Nakangiting sabi ni James, "You look pretty strong now, Bertolaz." Kinamot ni James ang kanyang ilong at sinabing, "Ang iyong pagtitiwala ay walang kapantay." "Cut the crap! Mamatay!" Sigaw ni Bertolaz, at pagkatapos ay mabilis na pumutok ang espada sa kanyang likod. Isang bughaw na sinag ang tumagos sa kawalan at dumiretso sa ulo ni James. Gayunpaman, ang espada ay biglang tumigil sa harap ng mga mata ni James at hindi makasulong. Nagulat si Bertolaz, "Nauuto, pipinigilan mo ang Star Soul Sword ko." Kalmadong ngumiti si James at sinabing, "Ni Sword. Ito ba ay isang transcendent na banal na kasangkapan? Ikaw," panimulan ni Bart halos. Agad namang itinaas ni Clayton ang kamay at hinawakan ang espada. Itinaas niya ito, at ang asul na sword lights na may halong nakamamatay na aura ay tumagos sa kawalan. Mabilis na umiwas si Bertolaz ngunit nasugatan pa rin ng ilang sword lights. Sa takot, nagmamadali siyang lumipad sa langit. Sa isang iglap, 12-dosenang mga powerhouse sa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation ay nahati sa kalahati. Kikilos na sana ang Grand Supernaturals ng J-Rai Sect, ngunit ang asul na sword light na kumalat sa kabuuan ng kawalan ay agad na nagpatalsik sa kanila. Nagulat si Bertolaz matapos makita ang Star Soul Sword na nagpakawala ng napakalakas na puwersa. Agad siyang nasugatan at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Isang sword light ang kumislap sa kawalan, sinalus si Bertolaz, at dinala siya sa hangin. Ito ang pinaka-nakakatakot na powerhouse ng Ancient Genesis World, Clayton. "Please umalis ka na dali." Matapos sumigaw ang isang matandang lalaki, hinawakan niya si Bertolaz at nawala sa lugar. Maliban sa 10,000 dark beings, ang mga cultivator ng J-Rai Sect sa ibaba ng peak ng Years One Dale rank ay agad na nabura. Samantala, ang 12-dosenang mga powerhouse sa Years One Dale ranks 9th Tribulation peak ay malubhang nasugatan. Mabilis na sumunod si Dark Thea at nilamon ang kanilang mga lakas, na lubos na nagpapabuti sa kanyang kapangyarihan. Nawala ang asul na sword light sa lugar. Hindi mabilang na mga sirang bahagi ng katawan at buto ang nakakalat kung saan-saan. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Tinanong niya, "Hindi ba't sinabi mo na hindi ka maaaring lumaban ng buong lakas?" Naiinis na sagot ni Clayton, "Hindi ako nakikipag-away sa sinuman. Sinusubukan ko lang ang kapangyarihan ng espada." Natahimik si James. "Sige. Malakas ka, kaya kahit anong sabihin mo ay tama," naisip ni James. Lumapit siya kay Quattro, na nakatali. Itinaas niya ang kanyang kamay at summoned a righteous aura para palayain si Quattro. "James! James, ikaw ba yan?" Nanlaki ang mga mata ni Quattro sa gulat, at hindi kapani-paniwalang nasasabik siya. Sabi ni James, "Magsalita ka." Ipinaliwanag ni Quattro ang lahat ng detalyado. Siya ay inatasan sa pagtanggap ng mga dark beings mula sa Dark World. Kaya naman, wala siyang pagpipilian kundi ang pumasok sa Forlet Land. Upang makakuha ng kapatawaran ni James, ibinagsak niya ang kanyang mga arrogant. Siya ang manggaguna sa bawat pakikipagsapalaran at buong tapang na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Isang panahon ang nakalipas, pinangunahan ni Quattro ang maraming dark beings sa kalapit na lugar upang manghuli ng mga halimaw. Gayunpaman, sila ay tinambangan ng Javarai Sect. Nagulat sila, natalo sila at nahuli. Mula sa mga salita ni Quattro, nalaman ni James na ang mga pangunahing puwersa ay kumukuha ng mga dark beings at pinapatay sila sa ilalim ng execution order ng Tai Chi. Gayunpaman, hindi agad napatay ang mga nahuli na dark beings. Sa halip, isinakripisyo sila para labanan ang iba pang puwersa para sa iba't ibang rehiyon ng Genesis. Ang mga tumanggi o sumuway ay pinatay ng walang awa. Sa kabutihang palad, ang Demon Dungeon ay hindi inatake ng malalaking puwersa dahil sa proteksyon ng Skynet. Kung hindi, mas marami pang dark beings ang brutal na papatayin. Hindi nakayanan ni James na sisihin si Quattro matapos marinig ang kanyang kwento at makitang natatakpan ng mga sugat ang kanyang buong katawan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bigla siyang nagtanong, ano pang sikat na powerhouse ang wala na sa Dark World? Napatingin si Quattro kay James at sinabing, "Speaking of which, may kakaibang nangyari. Dahil kinuha mo ang unang grupo ng dark beings sa Forlet Land, ang mga sumunod na grupo ay ganap na hindi pamilyar na mga mukha.
Gayun din, sina Zovian at Stephen ay wala kahit saan. Gayunpaman, nagpadala si Wyatt ng mensahe na nagsasabing isang abnormal na banal na liwanag ang lumitaw sa gilid ng ancestral Genesis world ng Dark World, na tinatawag na Jert Region. Sa tingin ko, dapat ay pumunta sila doon. Ang rehiyon ng Jert. Wala pa akong narinig na ganoong lugar dati. Nagmamadaling sinabi ni Quattro, pagkatapos na wasakin ang ancestral Genesis world, ang tanging natitira ay ang rehiyon ng Jert. Dapat tanungin mo si Zella. Lumingon si James at tumingin kay Clayton, sinabing, pupunta ka ba sa Dark World kasama ako? Tumingin si Clayton kay Quattro at sinabing, syempre. Ang mga dark beings na ito ay nailigtas na, kaya itigil ang pag-aaksaya ng oras. Bahagyang tumango si James at nagtaas ng kamay. Isang matuwid na aura ang bumabalot sa 10,000 dark beings, at agad nilang pinalaya ang mga ito mula sa pagkaalipin. Tumayo ang mga dark beings at nagtipon sa paligid niya. Sumigaw si James, bumalik sa Demon Dungeon, pagkatapos ay maglakbay ng magkasama sa Forlot Land. Pansamantala kung isasara ang daanan patungo sa Dark World, kaya ipaalam sa iba kapag bumalik ka. Pagkatapos ng isang saglit na paghinto, yumuko si Quattro at tinanggap ang isa pa. Kaagad pagkatapos, ang 10,000 dark beings ay sabay-sabay na sumagot. Pinagmasdan ni James ang pag-alis ni Quattro, gamaan ang pakiramdam niya na nagbago na siya at hindi na siya ang mayabang na brat na dati. Sumigaw si Clayton, tara na. The next moment, sumulpot si Dark Thea sa tabi nila. Itinaas ni Clayton ang kanyang kamay at pinakawalan ng kanyang Silver Star power patungo sa Dark World. Isang malakas na ugong ang sumabog, at ang masamang kapangyarihan ay lumitaw mula sa mahiwagang pormasayon sa paligid ng madilim na mundo. Ang masamang kapangyarihan ay nagpalabas ng isang makinang na liwanag, na parang mga lightsaber sa buong kawalan. Binalot ng kapangyarihan ni Clayton sina Thea at James, saka sumugod sa formation. Ang mga lightsabers ay tumagos sa kawalan. Gayunpaman, naglalakad si Clayton nang walang anumang abala. Nang marating niya ang gilid ng pormasayon, itinaas niya ang kanyang kamay, at agad na napunit ang pormasayon. Kinaladkad ng kanyang kapangyarihan sina James at Dark Thea. Matapos makapasok sa Dark World, sa wakas ay naramdaman ni James ang isang pamilyar na lugar. Wala na siyang cultivation base, kaya hiniram niya ito kay Yegor. Gayunpaman, wala siyang naramdamang epekto sa ilalim ng pagsupil ng masamang kapangyarihan. Sa kabilang banda, kayang kontrolin ni Dark Thea ang masamang kapangyarihan ng Dark World. Nahaharap sa pagsupil, wala siyang naramdamang pasanin. Nakaramdam pa siya ng hindi kapani-paniwalang komportable sa ilalim ng presyon nito. Kahit na pinipigilan sila ng masamang kapangyarihan, hindi sila naapektuhan. Umikot ang itim na liwanag sa kalangitan, at hindi mabilang na dark beings ang nagtipon. Huminto si James at sinabing, pwede ba tayong tumigil sandali, Mr. Clayton? Nakikita ko ang ilang pamilyar na mukha. Ngumuso si Clayton, ang dami mong kakilala dito. Tandaan, hindi ka naririto para muling magsama-sama sa mga kaibigan at pamilya kundi para magkaroon ng malaking kapalaran. Nadismaya si James nang hindi nagpakita si Clayton ng mga palatandaan ng pagbagal. Sa grupo ng Dark Beings, nakita niya sina Zovian, Stephen Zavas, Wyatt, Yemima, at ilang iba pa. Sa kasamaang palad, tumanggi si Clayton na huminto. Ipinagpatuloy niya ang mabilis na pagsulong, nalampasan ang grupo ng mga Dark Beings at pumailan lang sa itim na liwanag sa kalangitan. Ang mga tao sa paligid ng itim na ilaw na haligi ay agad na nagkagulo. Wow! Tingnan mo, may pumasok sa loob. Mayroong higit sa isang tao. Nagbilang ako ng 3. Kahit ang isa sa pinakamalakas na powerhouse ng Dark World, si Zovian, ay natatakot na pumasok sa madilim na liwanag. Hindi dapat pahalagahan ng 3 iyon ang kanilang buhay. Nakita mo ba kung gaano sila kabilis maglakbay? Ang kanilang cultivation rank ay dapat na napakataas. Nagulat ako na ang mga makapangyarihang cultivator na tulad niyan ay talagang umiiral sa Dark World. Nakikinig sa mga talakayan, sabay-sabay na kumunot ang noo ni Zovian at ng iba pa na nakatayo sa harapan. Mataimtim na sinabi ni Zovian, bakit parang pamilyar ang isa sa kanila? Nagulat na tanong ni Stephen, sinasabi mo bang bumalik na ang aking amo?
Napaisip si Wyatt sa kanyang baba at sinabing, malamang hindi. Kung bumalik si James, tiyak na siya ang unang pumunta sa amin. Napabuntong hininga si Yemima, hindi ba't sinabi ninyo na nasa tuktok na siya ng Years 1 Zalem Ranks 9th Tribulation? Hindi niya kayang pigilan ang kanyang cultivation rank para bumalik, tama ba? Sabay-sabay na napatingin ang tatlong lalaki kay Yemima, naguguluhan sa kanyang sinabi. Theoretically, siya ang taong nakakakilala kay James. Kaya naman, ang kanyang mga sinabi ay naging sorpresa sa kanila. Sa puso niya, naging walang pakialam si James sa kanila. Pagkatapos ng awkward na katahimikan, sinabi ni Zavian, maghintay tayo. Kailangan natin. Maging ito ay isang magandang kapalaran o krisis, hindi tayo maaaring umalis na lamang. Nagpalitan ng tingin sina Stephen, Wyatt at Yemima, saka sabay na tumango. Samantala, pumasok sina Clayton, James at Dark Thea sa isang kulay abong espasyo matapos dumaan sa itim na liwanag. Maraming mga hadlang, mga ilaw ng espada, mga sound wave at puwersa na nagkuros sa kawalan. Kung hindi sila mag-iingat, maaaring mawala ang kanilang mga katawan at kaluluwa. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang hubad na taluktok ng bundok, at ang lahat sa paligid nila ay naging malungkot. Habang dahan-daang kumalat ang bahaghari sa kalangitan, lumitaw ang hindi mabilang na mga quasar beast. Ang ilan ay may mga ulo ng tao at mga katawan ng hayop, at ang ilan ay may hindi mabilang na mga home sa kanilang mga katawan. Ang mga halimaw ay sumugod sa kanila. Kumunot ang noo ni James, samantalang si Dark Thea ay naghanda para sa labanan. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Clayton at nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Naisip ni James sa kanyang sarili, mga espiritong hayop. Binanggit sila ni Igor bago kami tumungo sa Forlet Land. Kumbaga, mayroong isang malakas na espiritong hayop sa ika-4 na antas ng Forlet Land. Ako ay naging Panginoon ng Forlet Land, ngunit hindi ko pa ito nakikitang nagpapakita. Hindi ko inaasahan na makakita ng isang espiritong hayop pagkatapos bumalik sa madilim na mundo. Anong sorpresa? Sa hindi inaasahan, ang mga espiritong hayop ay dumaan sa kanila, ni hindi umaatake o nang asar sa kanila. Tuluyan na nilang binaliwala ang presensya nila at nagpatuloy sa kanilang landas. Ang mga espiritong hayop ay tumakbo sa unahan, at ang kanilang lakas ay lumampas sa mga powerhouse sa tuktok ng Years 1 Zalem Ranks 9th Tribulation. Ang napakalakas na bugzo ng hangin ay halos magpatumba kay James habang sila ay dumaan, at alam niyang tiyak na nakakahimok ang mga ito. Di nagtagal, lumitaw ang isang maliwanag na silweta mula sa bahaghari. Bagamat hindi nakikita ang kanyang mukha, mayroon siyang matikas at ethereal na aura. Dinala mo ba siya, Clayton? Sa kanyang malinaw at malamyos na boses, malalaman na ni James na siya ay isang magandang babae. Mahinahong sinabi ni Clayton, oo, pero parang walang alam siya. Hakbang pasulong, pinili. Umalangaw-ngaw ang malinaw niyang boses. Natigilan si James, saka sumagot, ako ba talaga ang pinili? Pumunta ka na. Masama ang ugali niya. Tinulak ni Clayton si James pasulong. Lumapit si James at pinagmasdan ang magandang bahaghari. Pagkatapos, sumagot siya, hindi ako ang pinili. Ang pangalan ko ay James Caden. Katanggap-tanggap ang kanyang hitsura, at ang kanyang katawan ay tila nabuo kamakailan. Nasira na ba ang iyong ultimate golden body dati? Nakasimangot na sinuri ni James ang kanyang katawan, saka sumagot, yeah. Nawasak ito sa nakaraang labanan. Ngumuso ang babae, nakakatuwa. Mayroon kang ultimate golden body at ang Nirvana golden bones. Paano ka nagagawang saktan ng isang tao sa ancient Genesis world? Paano ka nakaligtas sa lahat ng oras na ito? Natahimik si James. Mapanghamak na sinabi ng babae, wala akong ideya kung bakit nagustuhan ka ni Master. Sigurado ka bang ito ang tamang tao, Clayton? Ungol ni Clayton, tinatanong mo ba ako, Keina? Ito ang kahalili ni Franciscus. Paano ako nagkamali? Kinawayan ng babae ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na itim na puwersa ang bumalot kay James. Maya-maya, nawala ang itim na liwanag. Tapos, biglang napabulalas ang babae, oh. Nakipagpustahan siya sa Tai Chi at nanalo. Interesting yun.
Buong pagmamalaking sinabi ni Clayton, matagumpay niyang natiis ang tatlong nakatataas na kalamidad. Nag-aalalang sigaw ni Dark Thea, saan niya dadalhin si James? Napabuntong hininga si Clayton, hindi tayo dapat makialam. Pumunta tayo sa Whimsel Palace at uminom ng masarap na alak. Ginagarantiya ko na magugustuhan mo ito. Si Dark Thea ay nalilito habang naglalakad si Clayton palayo sa kawalan. Napalunok si James ng bahaghari. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang makintab at mar-angle na palasyo sa itaas ng makukulay na ulap, na napapaligiran ng 81 dragon. 8 estatwa ng mga espiritong hayop ang inilagay sa magkabilang gilid ng pasukan ng palasyo. Kalahati sa kanila ay nakatitig sa langit na may mabangis na ekspresyon, samantalang ang kalahati naman ay tumingin sa lupa na may bahagyang magiliw na tingin. Natagpuan ni James ang kapaligiran at makapangyarihang aura na ibang-iba sa Genesis Worlds. Bukod dito, ang magandang babae sa tabi ay naglabas ng aura na naiiba sa isang powerhouse kasama si Genesis. Gayunpaman, mayroon siyang aura na mas malakas kaysa sa Quasi-Daikon rank. Tumingin siya sa kanya at nag-aalangan na nagtanong, ano ang iyong cultivation rank? Tumingin sa kanya ang babae at mayabang na nagtanong, gusto mo bang kalabanan ako? Natahimik si James habang iniisip ang sarili, kailangan mo bang gumamit ng karahasan? Nagtatanong lang ako tungkol sa iyong cultivation rank. Nang makitang hindi makapagsalita si James, ang magandang babae ay nagtaas ng ulo at mayabang na sinabi, ako si Kay Inacorti, ang Peacock Queen. Isa kang ignorante na tao. Sa tingin mo ba kaya mong iwan ang mga formalidad at asal sa akin dahil lang sa kaakit-akit mong anyo? Tahimik pa rin si James. Binanggit ni Clayton na si Kay-ina ang unang peacock na umiral. Gayunpaman, mas mayabang pa siya kaysa sa unang phoenix na nakilala niya. Nagsimulang magtaka si James kung sino sa dalawa ang mas malakas. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Kay-ina ang braso ni James at umabant sa mga ulap. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa bulwagan ng palasyo. Huminto si Kay-ina, yumuko, at sinabing, dinala ko siya rito, sir. Napakunot ang noo ni James nang makita ang magalang na ugali ni Kay-ina, iniisip kung mas potent ba ang nasa loob ng hall. Maya-maya, bumukas ang mga pangunahing pinto at gilid ng pinto. Pagkatapos, 12-dosenang kasambahay ang lumabas at magalang na lumuhad sa lupa. Nagulat si James sa nakita. Maya-maya, lumabas ng bulwagan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang buhok na nakasuot ng pulang damit. Ang kanyang angular na mukha at makapal na kilay ay nagbigay ng kalmado ngunit dominanteng aura. Tumingin siya kay James, yumuko, at hinawakan ang kanyang kamay, sinabing, ako ang Grand Chancellor ng Ying World, Irian Zavecha. Na-flatter si James sa kanyang inasta. Bahagya siyang tumango at dahan-daang lumapit sa hall. Paano siya magiging tunay na pinili? Smack! Itinaas ni Irian ang kanyang kamay kay Kay-ina, agad itong natamba sa lupa. 1/3. Sir! Hinawakan ni Kay-ina ang pisngi niya at gulat na tinitigan si Irian. Seryosong sinabi ng Syrian, hindi ka pupunta sa universo ng punishment. Pumunta sa rehiyon ng reflection sa halip. Kung maglakas loob kang muling magsabi ng kawalang galang, kailangan mong makita sina Tao Tai at Chongdi. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Kay-ina. Siya ay lumuhod, yumuko, at nagmamadaling umalis. Irian mumbled, how ignorant. Ganun ba talaga siya kawalang alam sa lakas niya? How dare she act so arrogantly? Pagkatapos magsalita, lumingon siya sa mga kasambahay na nakaluhod sa lupa at sinabing, lahat ay dismissed. Ang sinumang maglakas loob namang istorbo ay babarilan hanggang mamatay. Masunerang tumugon ang grupo ng mga kasambahay. Pagkapasok ni Irian sa hall, isinara nila ang mga pinto at nagmadaling umalis. Pagbalik ni Irian sa main hall, nakita niya si James na nakatayo sa harap ng isang kumikislap na golden painting at sinisiyasat ito. Isang malaking gintong figure ang nagbuga ng itim na liwanag na sinag at napapaligiran ng 8 makapangyarihang lalaki na may malalakas na aura na makikita sa painting. Kahit na ito ay isang pagpipinta lamang, naramdaman ni James ang isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi mula dito at nabigla siya hanggang sa puntong nahihirapan siyang gumalaw.
Biglang nagtaas ng kamay si Irian at nagpakawala ng itim na liwanag patungo sa painting. Ang katawan ni James ay kumikislap na may pulang liwanag. Natigilan siya at nagkamalay. Mabilis niyang iniwas ang tingin sa painting at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Irian, at sinabing, "Salamat sa pagligtas mo sa akin, sir." Nakangiting paliwanag ni Irian, "That's called the Holy War God's Pilgrimage." Mayroong hindi mabilang na mga paghihigpit na isinama dito. Ang pinakamakapangyarihang isa ay maaaring magpahipnotismo at sakupin ang iyong kaluluwa. Tumingin si James kay Irian at sinabing, "It's incredible." Ang ilan sa kanila ay mukhang pamilyar sa akin. Inilagay ni Irian ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nakangiting sinabi, "Talaga." Nariyan ang Diyos ng mga sumpa, Franciscus Yulan, Diyos ng kamatayan, Clayton Sindward, Demon Slayer, Gustav Warnell, at ang Sky God, Darvel Jabbert. Nakilala mo na sila dati at nakatanggap ka ng iba't ibang kayamanan mula sa kanila. Alam ni James na si Franciscus at Clayton ay nakakatakot na pag-iral sa Genesis Worlds. Gayunpaman, ngayon lang niya nalaman na sina Gustav at Darvel ang dalawang matatandang lalaki na nakilala niya sa ikatlo at ikaapat na antas ng Forlet Land. Ang isa sa kanila ay nakipag-isa sa natitirang kaluluwa ng isa pang matandang lalaki upang ihagis ang Nirvana Golden Bones para sa kanya, at ang isa ay nakipagtulungan sa isa pang matandang lalaki upang likhain ang ginintoang katawan para sa kanya. Tila ang walang katulad na mga powerhouse na ito ay nagmula sa misteryosong lugar na ito. Gayunpaman, ang napakalaking figure na may ginintoang katawan ay may malabong mukha. Pakiramdam niya, kahit ang kanyang asawa, na dating Dark Heavenly Path, ay maaaring hindi alam ang lugar. Wala kang masyadong makukuha dito. Paano kung uminom tayo at mag-chat? Sasagutin ko ang mga tanong mo. Tumango si James at sumagot, "Salamat, sir." Ngumiti si Irian at dinala si James sa isang nagniningning na table. Itinaas niya ang kanyang kamay at dalawang glazed lamp ang bumungad sa kanila. Sa susunod na sandali, dalawang sparkling na garapon ng alak ang nagkatotoo at napuno ang dalawang cyan cup. Bulalas ni James, ang amoy ng alak. Nararamdaman ko ang isang napakahiwagang kapangyarihan dito. Ngumiti si Irian, kinuha ang baso ng alak at sinabing, tulad ng inaasahan mula sa isang henyo na nakaintindi sa Third Marcy Ice Combat Form. "Halika, inom tayo. Ngunit sa iyong kasalukuyang lakas, dapat kang humigop lamang. Kung uminom ka ng labis, ang enerhiya ay maaaring sumabog sa loob mo at mawala ang iyong kaluluwa." Pagkatapos magsalita ay humigop ng marahan si Irian sa kanyang alak. Natigilan si James saglit. Pagkatapos ay dinala niya ang tasa sa kanyang labi. Isang malakas na puwersa ang sumugod sa kanya at mabilis na hinigop. Kaagad pagkatapos, naramdaman niya ang Great Genesis Pearl na mabilis na umiikot sa loob ng kanyang katawan. Ang potent historial power at Marcia's power ay lumabas at lumundag sa kanyang katawan. Bigla, napunta siya mula sa Yereswan Zalen rank patungo sa Yereswan Dalen rank's 9th Tribulation. Nakakamangha. Nasengot ko lang ito, pero mas maganda ang epekto kaysa sa pag-inom ng Calidum spiritual fruit. Nagulat at natuwa si James sa resulta. Tumingin siya saglit sa tasa, tapos biglang ininom lahat sa isang lagok. Nag-aalalang sigaw ni Irian, "Hindi pwedeng lahat na lang inumin mo." Bago pa man siya matapos magsalita ay nabalot ng kulay abo at itim na liwanag ang buong katawan ni James. Pagkatapos, ang kanyang ginintoang katawan ay nagbuga ng nakakasilaw na kinang. Nanlaki ang mata ni Irian sa hindi makapaniwala. Hindi nagtagal, nawala ang liwanag mula sa katawan ni James. Iniunat niya ang kanyang katawan, itinaas ang kanyang ulo, at sumigaw, "Isa pa." Ang banga ng alak na lumulutang sa hangin ay agad na napuno muli ang tasa ni James. Umupo si Irian at natutuwang sinabi, "As expected from the chosen one." Uminom lang siya ng Chaos Absinthe na parang wala lang, at walang nangyari sa kanya. Nakangiting tanong ni James, "Chaos Absinthe ang tawag dito. Hindi naman masama. Sino ang nagtimpla ng alak na ito?" Mataimtim na sinabi ni Irian, "Hindi ito tinimpla. Ang Chaos Absinthe ay nakuha mula sa Chaos Essences, na nabuo nang ang lahat ay umiral. Ang Chaos Essences ay puno ng mahiwagang kapangyarihan.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga powerhouse na may 8-star ranking ay maaaring uminom ng hanggang 3 tasa. Ang mga nasa 7-star ranking ay maaaring manatiling lasing sa loob ng 3 panahon pagkatapos lamang ng isang inumin. Kung ang isang taong may ranggo na pang-6 na bituin ay maamoy ang halimuyak ng alak, siya ay lasing sa loob ng 2 panahon. Nanlaki ang mga mata ni James sa gulat, at tinanong niya, "Ganoon ba kababalaghan?" Napabuntong hininga si Irian, "It's more than magical. Gayunpaman, uminom ka lang ng buong tasa nito. Ikaw ay mas malakas kaysa sa isang taong may 7-star ranking, ngunit ang lakas na iyong ipinakita ay nasa 4 na bituin lamang sa pinakamaraming." Kinawayan siya ni James at sinabing, "Sandali lang, sir. Paano gumagana ang star ranking na ito? Paano ito naiiba sa mga powerhouse sa Genesis World?" Nakangiting tanong ni Irian, "Ito ba ang una mong tanong?" Tumango si James at sumagot, "Yeah. Please enlighten me." Huminga ng malalim si Irian at sinabing, "Let me put it this way. Ang aming mga naunang yugto ng paglilinang ay katulad ng sistema ng ranggo ng Genesis World. Pagkatapos, mayroong Years 1 Dale Ranks Consummation Rank, na tinatawag nilang Quasi-Declan Rank. Dapat alam mong mabuti ito." Tumango si James bilang tugon. Matagal na siyang nasa Genesis Worlds, kaya natural na alam niya ang cultivation ranking system. Napabuntong hininga si Irian. "Iba ang ginagawa natin dito. Ang Genesis Worlds ay bahagi ng Ying World ng Tai Chi. Kami, gayunpaman, ay nasa Tai Chi's Yang World. Sa halip na Years 1 Zalm rank, nagsisimula tayo sa isang bituin. Ang isang 3-star powerhouse ay magkakaroon ng lakas ng isang tao sa 5th tribulation ng Years 1 Dale rank. Ang isang 4-star powerhouse ay tungkol sa 6th o 7th tribulation ng Years 1 Dale rank. Samantala, ang isang 5-star powerhouse ay katumbas ng Years 1 Dale rank's 8th tribulation. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "Kaya ang isang 6-star powerhouse ay may lakas ng isang tao sa Years 1 Dale rank's 9th tribulation?" Nakangiting sabi ni Irian, "Yeah. Gayunpaman, sapat na ang 6-star powerhouse para talunin ang mga powerhouse sa ibaba ng peak ng Years 1 Dale rank." Nanlaki ang mga mata ni James sa pagkabigla, at nagtanong siya, "Hindi ba't sapat na ang 7-star na powerhouse para kalabanan ang isang tao sa tuktok ng Years 1 Dale rank's 9th tribulation?" Ngumiti si Irian at sumagot, "No. Maaaring sugpuin ng isang 7-star powerhouse ang lahat ng cultivator ng Genesis World sa tuktok ng Years 1 Dale rank's 9th tribulation." Ganyan talaga ang ginawa ni Franciscus. Gulat na tiningnan ni James si Irian at nagtanong, "Hindi ba't napakalakas ni Franciscus dahil sa ika-6 na sukdulan ng Historial Curse Magic at ang pinakamataas na lakas ng Years 1 Dale rank's 9th tribulation?" Nakangiting sabi ni Irian, "Historial Curse Magic is a supernatural power. Pinag-uusapan ko ang kanyang lakas sa pakikipaglaban." Sumimangot si James at sinabing, "Pero sabi niya sa akin nasa peak lang siya ng Years 1 Dale rank's 9th tribulation." Paliwanag ni Irian, bahagi lang iyon ng lakas niya. Matapos ay activate ang Marcy Ice Combat Form at Historial Curse Magic, mayroon siyang lakas ng isang 7-star powerhouse. Nagulat si James sa natuklasan. Hindi niya inasahan na ang misteryosong mundo ay magkakaroon ng ibang sistema ng pagraranggo. Pinag-isipan niya, kung ang isang 7-star powerhouse ay kayang talunin ang lahat ng Genesis World's powerhouses sa rurok ng Years 1 Dale rank's 9th tribulation, kung gayon isang 8-star powerhouse ang mga ngibabaw sa Genesis Worlds. Ngumiti si Irian kay James at sinabing, "Let me put it this way for you. Nakilala mo na ang Diyos ng kamatayan, Clayton, tama ba?" Mabilis na tumango si James. Ngumiti si Irian at nagtanong, "Ano sa tingin mo ang star ranking niya?" Natigilan, sumagot si James, "Kilala si Clayton bilang pinakamakapangyarihang tao sa Genesis World. Dapat man lang ay mayroon siyang 8-star combat power, tama ba?" Nakangiting sabi ni Irian, "Nope. Mayroon lang tayong 3 powerhouse na may 8-star combat power at isa na may 9-star combat power." Gulat na bulalas ni James, kung hindi siya 8-star powerhouse, siya ba ay 7-star powerhouse? Tumango si Irian, sinabing, "Bingo.
Si Franciscus ay nasa mababang baitang, samantalang si Clayton ay nasa itaas na baitang. Si Kaina, na ngayon mo lang nakilala, ay isa ring 7-star powerhouse. Hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Halos himatayan si James sa balita. Nakangiting sabi ni Irian, mayroon akong 8-star combat power. Gayunpaman, ito ay dahil sa aking pagkakakilanlan. Curious na tanong ni James, ano ang iyong pagkakakilanlan? Ngumiti si Irian at sumagot, ako si Irian Zevecha, ngunit ako rin ang Zevecha Dragon, ang unang divine dragon na umiral bago nabuo ang mga mundong ito. Isa pang nilalang na umiral bago ang ating mundo. Mayroon bang ganoong karaming misteryosong nilalang na nakatago sa iba't ibang sulok ng ating mundo? Gulat na napatingin sa kanya si James. Bigla siyang nagtanong, so sino ang mas malakas? Ang unang pabo reel o Phoenix? Ngumiti si Irian, umiling, at sinabing, Phoenix. Maaaring isipin ng lahat na ang Phoenix ay nauna sa pabo reel. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Pareho silang umiral bago pa umiral ang magkaibang mundo. Walang tiyak na pagkakasunod-sunod. Pagkatapos, itinuro niya ang labas ng bulwagan at sinabing, ang mga Phoenix ay hindi espesyal dito. Narito, sila ay mga alagang hayop at mga bundok lamang. Nalaglag ang panga ni James sa pagkabigla, at naisip niya, ang mga makapangyarihan at maalamat na nilalang ay mga alagang hayop at mga bundok lamang. Kung gayon, ang Azure Dragons, White Tigers, Vermilion Birds, at Black Tortoise ay hindi karapat-dapat na maging mount. Hindi kataka-taka noong ipinatawag ko si Clayton, ginamit niya ang mga ito sa kanyang unang pag-atake. So, mga alaga niya lang sila. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong si James, kung makapangyarihan kayong lahat, bakit kayo nananatili rito sa halip na pumunta sa Genesis Worlds? Napabuntong hininga si Irian, the Genesis Worlds. Iyan ay mga fragment lamang ng Tai Chi World. Isang grupo ng mga idiot na nag-aaway dahil sa interes. Ano pa ang makikita? Tingnan mo ang ating mundo. Ang lahat ay nasa kapayapaan, at ang aming mga base ng paglilinang ay umunlad ng 10,000 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Anumang powerhouses dito ay may kakayahang ganap na duminahin ang Genesis Worlds. Tumango si James at nagtanong, exactly. Kaya bakit hindi ninyo kunin muli ang Ying World? Sa harap ng mga tanong ni James, huminga ng malalim si Irian at biglang tumahimik. Biglang nagduda na naman si James. Kung ang isang transcendent powerhouse tulad ni Irian, na gumamit ng Marshall's power, ay umiral ng matagal bago nawasak ang Tai Chi World, kung gayon nasaan ang mga powerhouse ng Yang World na gumagamit ng historical power? Sapat na kaya sina Zolani, Izert, at Zayden para talunin ang Ying World, ang simbolo ng Marcy Ice power. Ngunit nakagawa na sila ng napakaraming pinsala at inilantad ang kanilang tunay na kalikasan bago si Clayton. Ang kanilang lakas ay hindi maihahambing. Maya-maya, tumingin si Irian kay James at nagtanong, sa tingin mo, alin ang mas makapangyarihan? Kapangyarihang pangkasaysayan o kapangyarihang Marcy Ice? Kalmadong sabi ni James, iba-iba ang advantage nila. Maganda ang historical power para sa mga long-range attack. Gayunpaman, ang isa ay dapat magkaroon ng isang matibay na base ng paglilinang bilang isang pundasyon para dito. Ang Marcy Ice power, sa kabilang banda, ay kombinasyon ng tapang, bilis at kasanayan sa pakikipaglaban. Ito ay higit sa lahat malapit na labanan, ngunit pinapayagan ng isa na labanan ang mga kalaban sa mas mataas na ranggo. Biglang nagangat ng ulo si Irian at tumawa. Naguguluhang tanong ni James, anong tinatawa-tawa mo? Itinuro ni Irian ang kanyang daliri kay James at tumawa, kung mananatili ka sa ganoong paraan sa nakaraan, ikaw ay masasabing isang kaaway at magkakawatak-watek kahit saang mundo ka naruroon. Nagtatakang tanong ni James, ganoon ba ka-grave? Napabuntong hininga si Irian, ang pagtatalo sa Ying at Yang World ay matagal nang nagpapatuloy. Sa isang punto, ito ay isang matinding kompetisyon. Noon pa man ay Ying o Yang. Walang sino man ang nakapagpapaunlad ng dalawa. Sumimangot si James at sinabing, kung gayon hindi na away kung sino ang mas malakas. Kinokontrol ng mga puwersang ito ang lahat at tinuturing sila bilang kanilang mga paniniwala. Nagulat si James sa sinabi niya. Ilang sandali pa, tumawa siya, totoo naman.
Wala pa akong nakitang sino mang sumubok na makipaglaban sa mga langgam para sa pagkain. Nagulat na tanong ni James, so kaya ako ang napili. Nakangiting sabi ni Irian, isa kang anomalya. Kung ikaw ay tumira sa Yin's Void, hindi ka namin pipiliin. Kahit nagtama ang mga mata namin, dadalhin ka pa rin namin dito. Gayunpaman, ang iyong mga tagumpay sa paglilinang ay magiging higit pa o mas kaunti tulad ng kay Clayton. Hindi ka handa na manirahan sa pagiging karaniwan at pumunta sa Genesis Worlds. Ang mas nakakagulat, nakaligtas ka sa hindi mabilang na mga hadlang. Nakabisado mo rin ang Marcy Ice Power at nilinang ang isang ultimate golden body. Parang nakatadhana na ang lahat. Pagtingin kay Irian, awkward nang umiti si James. Naisip niya, ano kaya ang iisipin niya kung nalaman niyang pumunta lang ako sa Genesis Worlds para hanapin ang asawa ko. Malamang naisipin niya na ako ay isang tao na nagpapahinga sa aking mga tagumpay, tama ba? Namulat ang mga mata ni James matapos malaman ang mga misteryong ito. Ang labanan sa pagitan ng Historial at Marcy Ice Power ay walang katapusan. Sa huli, ang Ying World, na sumasagisag sa Mauritius Power, ay lumayo. Samantala, sinakop ng Yang World, na kumakatawan sa Historial Power, ang karamihan sa Tai Chi World. Gayunpaman, kung sila ay tunay na nanalo sa laban ay nasa debate pa rin. Kung titingnan ng Genesis Worlds, halos 100 powerhouses lang ang nakaabot sa pagtatapos ng Years Wandale Ranks 9th Tribulation at kayang kontrolin ang Historial Power. Samantala, ang ibang mga buhay na nilalang ay maaari lamang gumamit ng Genesis, isang sangay ng kapangyarihang pangkasaysayan. Bilang resulta, nagsimulang bumaba ang Historial Power, at walang dissenting powerhouse na maaaring umabot sa Declon rank. Sa kabilang banda, ang Ying World ay mayroon lamang isang maliit na lugar tulad ng Dark World. Gayunpaman, mayroon silang hindi mabilang na mga elite na bihasa sa Marcy Ice Power. Ang isang average na powerhouse na may 7-star combat power ay madaling walisin ang Genesis Worlds. Sina Franciscus at Clayton ay hindi magagapi na pag-iral sa Genesis Worlds. Ang mga Grand Patriarch, na nagtitiwala sa kanilang mga lakas, ay walang iba kundi mga langgam sa kanilang harapan. Ano ba talaga ito? Sa huli, sila ba ang tunay na nagwagi? Ang Ying World ay umatras ngunit patuloy na umunlad dahil nanatili silang tapat sa kanilang pinagmulan. Hindi na itinuturing ng mga powerhouse ng Ying World ang Genesis World bilang isang kalaban. Sa halip, nakatuon sila sa pagsisikap na sanayin ang isang taong may kakayahang pagsamahin ang Marcy Ice at Historial Power. Sa gayong pag-iisip, imposible lamang na hindi maihambing nina Zolani, Izert, at Zayden. Pagkatapos mag-isip, kinuha ni James ang kanyang tasa at itinaas ito sa liwanag, at sinabing, "Cheers!" Natatakot na sinabi ng Syrian, "Gusto mo pa bang uminom?" Mahinahong sinabi ni James, "Masyado bang mahalaga ang alak na ito?" Ang Syrian ay nagmamadaling umiling at sinabing, "Hindi, syempre hindi. Bagamat mahalaga, mayroon pa akong ilang mga banga na nakaimbak. Hindi naman sa pagiging mademo ko, pero hindi ka ba talaga natatakot na sumabog at masira ang kaluluwa mo?" Nakangiting sabi ni James, "Mayroon akong ultimate golden body." Saway ni Irian, "The ultimate golden body isn't omnipotent also." Teka, bago pa man siya makatapos magsalita ay itinaas na ni James ang kanyang tasa at ininom ang Chaos Absinthe. Biglang nagbuga ng itim at kulay abong liwanag ang buong katawan niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umakyat sa langit. Nagulat si Irian sa nakita. Lumutang si James sa ere, napapaligiran ng itim at kulay abong liwanag na unti-unting naghalo. Kaagad pagkatapos, ang itim na kulay abo na liwanag ay nagbago sa isang lilang puting liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Irian habang napabulalas, "Wow! Kahanga-hanga! Kaya niyang kontrolin ang Chaos Essence. Napakakaiba." Isang purple gold na liwanag ang nakapalibot kay James. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at isang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanya. Sa pagwagayway ng kamay, dalawang malakas na Chaos Essence ang lumubog dito. Ang Years 1 Genesis Bell ay mabilis na nag-transform sa armor sa katawan ni James. Lumitaw si James sa harap ng garapon ng alak sa kawalan ng isang flash, pagkatapos ay nilagok ang lahat.
Napatayo si Irian na para bang may nakita siyang nakakagulat. Paano niya iniinom ang Chaos Absinthe na parang wala lang at hindi nagdurusa ng anumang epekto? Inaabsorb pa niya ang Chaos Essence para pagbutihin ang kanyang lakas. Ito ay kamangha-mangha. Sa sandaling iyon, ang basag na baluti ni James ay nagpakawala ng maliwanag na kulay abong liwanag at nagsimulang ayusin ang sarili nito. Guru. Biglang lumitaw sa harap ni James ang isang parang multo na babae na naglalabas ng pula, itim, at kulay abong mga ilaw. Tumingin sa kanya si James at tuwang-tuwang sinabi, "Sa wakas gising ka na, Lysia." Nagmamadaling sinabi ni Lysia, "Huwag mong gamitin ang kapangyarihan para iligtas ako. Ito ang purong anyo ng Chaos Essence na umiiral. Bihira lang talaga. Kahit na ang pagsipsip ng kaunti nito ay magiging isang malaking pagpapala. Dapat mong isama ang mga ito sa iyong mga gintong buto. Ito. Maging lubhang kapaki-pakinabang kapag kailangan mong balansehin ang Marcy Ice at Historial Power sa hinaharap." Hinawakan ni James ang lalagyan ng alak at nakasimangot na tinitigan ito. Pagkatapos, tinanong niya, "Kaya sinasabi mo na ang kapangyarihang ito ay maaaring bumuhay sa iyo?" Nag-aalalang paliwanag ni Lysia, "Ako ang iyong pangalawang katawan. Hindi ako pwedeng mamatay. Medyo matatagalan lang bago ko mabawi ang katawan ko. Hindi mo talaga dapat ako sayangin." Kumbansihin din ni Irian, tama siya, Chosen One. Napakahalaga ng Chaos Absinthe at Chaos Essence. Hindi na sila mababawi pagkatapos ng pagkapagod. Hindi ka dapat maging walang ingat. Sumigaw si Lysia, "Kung patuloy mong sasayangin ito sa akin, susuwayin kita at pipiliin kong sirain ang sarili." Nang makitang seryoso si Lysia sa kanyang pagbabanta, ikinaway ni James ang kanyang kamay para pigilan siya at sinabing, "Sige." Pero, umiling si Lysia at sinabing, "No bots. Nagkamalay na ako at talagang nagpapasalamat ako. Ako na ang bahala sa iba." Tuwang-tuwa, naisip ni James sa kanyang sarili, sa wakas ay bumalik na si Lysia. Pagkatapos, bumaba siya sa lupa habang hawak pa rin ang garapon ng alak. Si Lysia naman ay mabilis na bumalik sa armor. Ang baluti sa katawan ni James ay nagbuga ng kulay abong liwanag, pagkatapos ay mabilis na nawala. Tumingin si Irian kay James at nakangiting sinabi, "How unexpected. Magagawa mong kontrolin ang Chaos Essence. Kung iyon ang kaso, hindi na kailangan para sa karagdagang mga pagsubok. Sumama ka sa akin." Pagkatapos magsalita ay tumalikod si Irian at nag-wave ng kamay. Pagkatapos, isang nakakatakot na itim na puwersa ang tumama sa Holy War God's Pilgrimage. Nawala ang Marcy Ice Power, at bumalik sa kalmado ang lugar. Sa isang kisap mata ay nagbago ang eksena sa harapan nila. Napakabilis ng nangyari kaya hindi man lang maproseso ni James ang mga nangyayari. Sa lalong madaling panahon, ang nakakatakot na Mauritius Power ay nagdala sa kanila sa lupa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naaninag na ni James ang kanyang paligid. Nasa isang malawak na sekretong silid sila. Sa itaas ng mga ito ay hindi mabilang na nakasisilaw na mga bituin na nagbibigay liwanag sa kalangitan. Samantala, bumubulusok ang mga puting ambon mula sa lupa. Ang mga dingding sa kanilang paligid ay nagbuga ng gininto ang kinang, at ang mga masalimuot na inscription ay nakaukit sa kanilang buong paligid. Ito ang unang hakbang upang makuha ang iyong malaking kapalaran. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "Ang mga inscription ba ay mula sa madilim na mundo?" "Parang hindi naman. Hindi ko makikilala ang marami sa kanila." Nagkibit balikat si Irian at sinabing, "Huwag mo akong tingnan. Clueless ako." Tumingin sa kanya si James na may pagdududa at nagtanong, "Kung hindi mo sila kilala, paano mo ako gagabayan?" Humalaklak si Irian at sinabing, "Sabi ng ating Grand Patriarch na ikaw lang ang makakaintindi ng mga inscription dito. Pagkatapos nito, maaari kang sumulong para makuha ang susunod na biyaya." Natahimik si James habang iniisip, napakaraming inscription. Nahihilo na ako sa pagtingin ko pa lang sa kanila, so how will I decipher them? Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at pinagmasdan ang mga nakasulat. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot siya at sinabing, "Teres a stride step, Don Blaze form, Zem Supreme Sutra at Keosinyang eyes." Nang marinig ni James na binasa ang ilan sa mga inscription, nagulat na sinabi ni Irian, "Kahit iilan lang ang nakikilala mo.
Napabuntong hininga si James, nababasa ko lang ang mga pamagat. Ito ba ay mga supernatural powers? Tumabi si Irian, kumuha ng alak, at sinabing, ikaw ang baalang malaman. Hindi ako gaanong makakatulong. Napakamot ng ulo si James, lubos na nalilito. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lizia. Ito ang mga mahahalagang pundasyon para sa pinakamataas na antas ng Marcy Ice Combat Form. Maaaring baliwalain ng Terrace Astride Step ang anumang porma sayon, oras, distansya, karma at paghihigpit sa kapigatian. Nagulat si James sa kung gaano kalakas ang Terrace Astride Step. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, paano ang Dawnblaze Form? Sumagot si Lizia, dapat ay tumutok ka muna sa Terrace Astride Step. Ito ay isang supernatural power na nilikha ng tagapagtatag ng Marcy Ice Combat Form. Kung makabisado mo ito, magagawa mong mangibabaw. Matapos marinig ang payo ni Lizia, nagsimulang pag-aralan ni James ang komplikadong mga inscription. Noong una, hindi niya lubos na maintindihan ang mga ito. Sinubukan niya ang ibang paraan at sinubukang ituring ang mga inscription bilang isang pagpipinta. Sinira niya ang mga ito sa kanyang isip at hindi nagtagal ay naisip niya ito. Matapos silang mamaster ni James, isa-isang nahulog ang mga inscription sa pader na bato. Ang mga ito ay lulubog sa kanyang binti at pagbutihin ang kanyang lakas. Pagkaraan ng ilang panahon, bumuti ang kanyang kahusayan sa pag-aaral ng mga salita. Gayunpaman, napatulala siya nang iangat niya ang ulo para tingnan si James. Iniluwa ni Irian ang isang subo ng kanyang alak at hindi makapaniwalang tinitigan si James. Hindi pwede. Paano ito posible? Sinaliksik namin ang mga inscription para sa libo-libong mga enterpok ngunit wala ni Katie Ting na ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kada dating lang niya pero ganap na niyang unawain ang mga inscription sa unang lihim na silid. Bulong ni Irian sa kanyang sarili at tinanong kung nagha-hallucinate ba siya sa kabuuan nito. Mabilis na kinusot ni Irian ang kanyang mga mata, ngunit mas bumilis ang paningin sa kanyang harapan. Mabilis na hinigop ni James ang mga inscription, at naging sanhi pa ito ng pagbagso ng hangin. Paano? Napatayo si Irian sa gulat, at nahulog sa lupa ang kanyang wine gourd. Ito ba ang Terrace Astride Phantom? Sa ganitong bilis, isang himala kung mahawakan man lang siya ng isa. Nang matapos siyang magsalita ay nalaman niyang nawala na si James. Napabulalas siya, naging invisible ba siya? Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Irian ang mahinang pag-rap sa balikat. Agad siyang lumingon ngunit wala siyang nakita. Bahagyang natakot sa sitwasyon, nagtanong si Irian, ha? Invisible ka na ba ngayon, Chosen One? Bigla siyang nakaramdam ng panibagong tapik sa balikat mula sa likuran niya. Agad namang nag-react si Irian. Tumalikod siya at inabot pero hindi pa rin nawawala. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang after-image na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay kawili-wili. Biglang lumukso si Irian sa ere, at isang itim na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, na tumagos sa buong silid. Ang silid ay agad na naging itim, at ito ay mahirap makita. Tumawa si Irian, haha. Wala ka nang mapagtataguan ngayon, tama ba? Sa sumunod na segundo, isang lilang gintong figure ang sumilaw sa dilim at mabilis na umikot kay Irian. Nakikita lang ni Irian ang hindi mabilang na purple gold after images sa paligid niya ngunit hindi niya matukoy ang aktwal na katawan. Mabilis niyang tinawag ang hindi mabilang na mga ilusyonaryong kamay at inabot. Sa kasamaang palad, nahuli lamang niya ang ilang mga after images, na agad na nabasag sa pakikipag-ugnay. Sumigaw siya, ang saya nito. Mukhang kailangan kong magpakita ng ilang tunay na kakayahan ngayon. Pagkatapos magsalita, iniunat niya ang kanyang kamay, at bumulwak ang Marcy Ice Power. Habang kumalat ang malakas na dagandong, nagkalat ang hindi mabilang na purple gold after images. Narinig agad ni Irian ang pagluwa ni James ng dugo mula sa kanang sulok ng kwarto. Mabilis niyang ikinalat ang kanyang supernatural power at nakita si James na nakasandal sa dingding. Ikaw ay isang powerhouse na may 8-star combat power, sir. 2/3. Mayroon lang akong 5-star combat power. Bulong ni James, saka bumagsak sa lupa. Nagmamadaling tumakbo si Irian, sinalo siya, at dahan-daang dinala sa lupa.
Ilang beses na umubo si James at unti-unting namulat. Ngumiti si Irian at sinabing, "Not bad. Tinalo mo ako sa isang atake lang." Umiling si Irian at sinabing, "Nagkakamali ka. Maaari mo ring labanan ang isang kalaban gamit ang 6-star combat power. Natalo ka lang dahil hindi pa mature ang proficiency mo sa Terrace Astride Phantom. At saka, hindi ka gumamit ng buong lakas." Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "Terrace Astride Phantom? Akala ko ito ay tinatawag na Terrace Astride Step." Nagulat na tanong ni Irian, "Gumagamit ka ba ng Terrace Astride Step?" Sumagot si James, "Oo." Huminga ng malalim si Irian at sinabing, "No wonder. Hindi man lang kita nahuli." Still, bigla siyang huminto at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Bagamat na curious siya kung paano natukoy ni James ang mga inscription sa napakaikling panahon, napagtanto niya kung gaano kaiyahiya para sa isang senior na humingi ng gabay sa isang junior. Gusto niyang malaman, ngunit dahil sa pagmamalaki niya ay nag-alinlangan siya. Si James, na may 2 quintessential hearts, ay madaling naunawaan ang kanyang mga iniisip. Itinuro niya ang mga inscription at sinabing, "Ang paraan para matukoy ang mga ito ay medyo simple. Dapat mong isipin ang mga ito bilang isang larawan. Ayon sa kanilang mga hugis, naiisip mo sila sa iyong isip." Nagtataka, nagtanong si Irian, "Ganyan ba ay decipher ang mga inscription?" "Sige at subukan mo." Nakangiting tumanggo si James. Tinitigan ni Irian ang mga nakasulat sa dingding at sinubukan ang paraan na nakuha niya kay James. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Umiling siya at sinabing, "Hindi gumagana. Dapat ay kulang ako sa talento, at hindi ako kwalipikadong matutunan ang mga inskripsyong ito." Gayunpaman, ang iyong pamamaraan ay tila tama. Itinaas niya ang kanyang ulo kay James at sinabing, "You were very generous, chosen one." Gayunpaman, hindi mo dapat ibahagi ang supernatural powers na ito sa ikatlong tao. Sa totoo lang, hindi mo na dapat sabihin sa ibang kaluluwa kung paano unawain ang mga inscription na ito, kahit ang iyong asawa, ang gobernador ng Yin. Tiningnan siya ng makahulugan ni James. Pinaalalahanan siya ni Irian na ang mga tao ay maaaring inosente sa una, ngunit ang kasakiman ay maaaring masira ang kanilang isipan. Ito ay hindi nararapat para sa kanya na madaling hayaan ang kanyang pagbabantay bago makuha ang sukdulang biyaya. Hinawakan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Isa-isip ko iyon. Pwede ko bang ituloy?" "Ha? May iba pang supernatural powers?" Nagulat si Irian. Nakangiting sabi ni James, "Yeah. Naunawaan ko lang ang mga pangunahing kaalaman ng Terrace Astride Step. Marami pa akong dapat intindihin. Ngayon lang, first step lang ang ginamit ko." Tapos, sabi niya, "You can use this one. Ito ay tinatawag na boundless bead." Mahinahong sabi ni Irian, "You can have it. Maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa iyo sa hinaharap." Masayang tinanggap ito ni James nang walang pag-aalinlangan. Ibinuhos niya ang ilan sa kanyang Marcy Ice power sa butil, na naging dahilan upang mabilis itong lumawak sa kalagitnaan ng hangin. Kaagad pagkatapos, ipinagpatuloy ni James ang paglinang ng Terrace Astride Step. Tiningnan ni Irian ang after images ni James at napabuntong hininga, "So ganito pala ang tunay na henyo. Ang iba ay maaari lamang uminom ng isang tasa ng Chaos Absinthe, ngunit iniinom niya ito tulad ng tubig. Ang iba ay gumugugol ng habambuhay na sinusubukang pag-aralan ang mga inskripsyong ito ng walang pakinabang, ngunit matagumpay niyang naiintindihan ang mga ito sa napakaikling sandali. Sinasabi na ang tao ang pinuno ng lahat ng nilalang. Gayunpaman, sila ay tuso at walang awa. Gayunpaman, gusto niyang gamitin ang Chaos Essence ng Chaos Absinthe para iligtas ang pangalawang katawan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman lalapit sa kanyang pagkabukas palad at katapatan. Ang dating courtesy ni Irian kay James ay dahil sa pagkakakilanlan niya bilang chosen one. Ngayon, hinangaan at iginagalang niya si James mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Samantala, sina Clayton at Dark Thea ay nasa isang palasyo sa loob ng isang lugar na ipinagbabawal. Ang dalawa ay may hawak na garapon ng alak at nakasandal sa malalaking haligi. Namula ang kanilang mga mukha dahil sa mga inumin, ngunit walang salita ang napalitan. Maya-maya, biglang lumingon si Dark Thea at nagtanong, "Kailan ba babalik ang gwapo ko?"
Sagot ni Clayton, hindi ko masasabing sigurado. Pero lalabas siya sa ating mga liga kapag lumabas siya. Kumunot ang noo ni Dark Thea at nagtanong, anong klaseng lugar ito? Parang iba ang lahat sa Genesis Worlds. Nagsalin si Clayton ng kaunting alak sa kanyang bibig, nilunok ito, at sinabing, ikaw ang daan sa langit noon, kaya bakit hindi mo alam? Umikot ang mata ni Dark Thea at sumagot, napilitan akong mag-reincarnate. Nabura na ang mga alaala ko. Bakit kita tatanungin kung alam ko na? Sumagot si Clayton, naaalala mo ba ang pagiging gobernador ng Ying? Agad na nagpakita ng nakamamatay na tingin si Dark Thea at sinabing, oo naman. Isa itong alaala na nakaukit sa loob ng aking kaluluwa. Kahit ilang beses akong mag-reincarnate, nananatili sila sa akin. Humigop muli ng alak si Clayton at sinabing, pero muntik ka nang mawalan ng asawa. Ang babong iyon ay itinaya ang lahat para sa iyo. Siguradong loyal siya. Tanong ni Dark Thea, tungkol ba sa magandang lalaki ang pinag-uusapan mo? Tumango si Clayton at ikinwento ang mga alaalang natutunan niya sa kaluluwa ni James. Matapos pakinggan ang lahat, nag-isip si Dark Thea, ang magandang lalaki na iyon ay nagdusa ng husto para sa akin. Dapat ko siyang matulog sa lalong madaling panahon para makabawi. Tiningnan siya ni Clayton at sinabing, mas mabuting huwag mo siyang saktan. Masyado kang maraming panganib na sumusunod sa iyo. So ako ang may kasalanan. Umikot ang mata ni Dark Thea. Humigop muli ng alak si Clayton at sinabing, wala akong balak na ibalik ka sa Ying World. Gayunpaman, kailangan kong panatilihing kalmado ang kanyang isipan. Natural, naawa din ako sa iyo. Kung mananatili ka sa Genesis Worlds, papatayin ka ni Tai Chi. Sumagot si Dark Thea, hindi ako kayang patayin ng mga kampanya. Tanong ni Clayton, paano kung kumilos siya? Natahimik agad si Dark Thea. Mataimtim na sinabi ni Clayton, hindi imposible. Si Wesley ay makapangyarihan, ngunit hindi siya maaaring patuloy na subaybayan siya. Ang dalawa lang na makakapagprotekta sa iyo doon ay sina Yegor at Herodias. Gayunpaman, sila ay nakulong. Siyempre, kayang ipagtanggol ka ni James. Gayunpaman, mayroon siyang mahalagang tungkulin sa ngayon. Dahan-daang humigop ng alak si Clayton, saka casual na ikinwento ang mga pangyayari sa buhay ng mag-asawa. Nagulat si Dark Thea matapos marinig ang lahat. Malumanay na sinabi ni Clayton, pinigilan at pinilit ka ni Tai Chi na muling magkatawang tao ng 81 beses. Sinira rin niya ang ginintuang katawan mo. Kung hindi, nakapasok ka sa Zeklan rank. Nagdilim ang mukha ni Dark Thea, at nagtanong siya, ano ang gusto mong sabihin? Tumingin si Clayton sa kanya at sinabing, nandito ang yin golden body mo. Gayunpaman, hindi ito kumpleto. Kung tatanungin mo, tutulungan ka ng dambas na iyon na makuha ito. Napaangat ng ulo si Dark Thea sa gulat. Hindi niya inaasahan na ang yin golden body na hinahanap niya ay nasa miniature version ng Ying World. Matapos matigilan sandali, nagtanong siya, nasaan ang iba pa nito? Kailangan mong tanungin si Yeria. Niyugyug ni Clayton ang kanyang alak at sumigaw, walang laman na naman. Itinapon ni Clayton ang kanyang wine gourd sa kawalan, at isang bughaw na alon ang agad na bumagsak at napuno itong muli. Matapos makitang kunin ni Clayton ang kanyang wine gourd, nag-aalangan na nagtanong si Dark Thea, ano ang silbi ng kalahati lamang ng aking yin golden body? Humigop muli ng alak si Clayton at sinabing, kalahati din ang katawan mo ngayon. Nasa Yeria ang kalahati. Natahimik si Dark Thea. Ipinaliwanag ni Clayton, para magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya, kakailanganin mong pagsamahin ang kalahati ng iyong katawan at ang yin golden body. Kung hindi, kailangan mong linangin ang heavenly path power kahit papaano. Wala sa mga opsyong ito ang madaling makamit. Humigop ng alak si Dark Thea at sinabing, naiintindihan ko ang gusto mong sabihin. Mahaba-haba pa ang lalakbayin ko bago ko siya sirain. Umiling si Clayton at pinabulaanan, hindi. Halos imposible na matalo mo siya mag-isa. Hindi siya nagkaimik bilang tugon. Bahagyang sinabi ni Clayton, sa tingin mo ba ay sapat na ang pag-set up ng Tai Chi Tribulation para patayin siya? Siya ay higit na mapanlinlang at mabisyo kaysa sa inaakala mo. Pinigilan ka na niya na linangin ang Deklan rank. Hindi rin magiging madali na linangin din ang Heavenly Path power.
Na-master na ng iyong katapat ang light heavenly path power. Ngunit malamang na mas mahirap para sa iyo. Tinamaan ni Clayton ang kanyang kahinaan at medyo nagalit siya. Mahinahon siyang tumingin sa kanya at nakangiting sinabi, kami ni Herodias ay may naisip na plano para sa iyo. Gusto mo bang marinig ito? Lumingon si Dark Thea at nagtatakang nagtanong, kung sinusubukan mong maging peacemaker sa pagitan natin, ayoko nang marinig iyon. Hinding-hindi kami magkakaroon ng kapayapaan ni Tai Chi. Tinuro ni Clayton si Dark Thea at sinabing, of course, I'm well aware. Hanggat mapapasakop siya ni James sa kanyang utos, magagawa mong makuha ang katawan ng iyong katapat at ang yin golden body. Sa panahong iyon, magiging madali na ang pag-unawa sa heavenly path powers. Napataas ang kilay ni Dark Thea matapos marinig ang mungkahi ni Clayton. Napabuntong hininga si Clayton, kakalimutan mo ang lahat ng bagay sa buhay na ito. Ano ang matitira sa iyo kahit na makuha mo ang Dark Heavenly Path powers at patayin ang Tai Chi? Kailangan mo ring ipaglaban si James at ang iyong mga anak. Sa huli, walang lumalabas dito bilang panalo. Higit sa lahat, maaari mo lamang patayin ang Tai Chi pagkatapos mong maunawaan ang Dark Heavenly Path powers. Maaari rin siyang muling magkatawang tao. Pagkatapos maalis ang Tai Chi Tribulation, magiging mas malupit pa siya para makaganti. Natahimik si Dark Thea, hindi nagpapakita ng galit o saya. Mahirap basahin kung ano ang nasa isip niya. Napabuntong hininga si Clayton, magkakaroon kayo ni James ng kakaibang lakas sa pagtutulungan. Ang ilang mga bagay ay mga responsibilidad ng mga lalaki, at ang mga babae ay hindi kailangang pilitin ang kanilang sarili. Hindi ko masasabi ang mga bagay na ito sa Genesis World. Dahil ang lugar na ito ay nasa labas ng kontrol ng Tai Chi, mas marami akong napag-usapan kaysa sa nararapat. Si Clayton ay humigop muli ng kanyang alak at tumahimik. Maya-maya, itinaas ni Dark Thea ang kanyang kamay, at isang marengel na purple-pink na kapangyarihan ang bumungad sa langit. Kinuha nito ang alak sa kawalan at diretsyong ibinuhos sa kanyang bibig. Bahagyang tumawa si Clayton matapos makita kung paano siya umiinom ng alak. Maya-maya pa, bumagsak si Dark Thea sa lupa na may kasamang kalabog. Napabuntong hininga si Clayton, sabi nila ang pag-inom ay makapagpapawi ng kalungkutan. Gayunpaman, dapat mong pag-isipang mabuti ang sinabi ko. Pagkatapos magsalita, iniunat ni Clayton ang kanyang braso. Isang malakas na puwersa ang bumalot kay Thea at itinaas siya sa langit. Pagkatapos, nawala siya sa makulay na bulwagan. Sa sandaling iyon, isang batang babae na naglalabas ng makapangyarihang masasamang enerhiya ang lumapit mula sa likuran ni Clayton. Nasa likod niya ang mga kamay habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Dark Thea. Pagkatapos, bigla niyang sinabi, kailan naging napakadaldal ng Diyos ng kamatayan. Sumagot si Clayton nang hindi lumingon, she has the right to know. Tutal, siya ang asawa ng baliw na iyon. Pinahahalagahan niya ito ng higit pa kaysa sa kanyang buhay. Mahinahong sinabi ng dalaga, walang kwenta. Siya ang kapahamakan ng Tai Chi. Ang kanyang pag-iral ay upang sirain ang lahat. Ang ginawa mo ngayon ay nagtulak sa kanya sa isang masamang landas. Nagtatakang tanong ni Clayton, sa palagay mo ba ay puputulan niya talaga ang kanyang emosyon at pagnanais na magkaroon ng Heavenly Path Power, Luko? Mahinahong sinabi ni Luko, ang relasyon niya kay James ay balanse at pinanatili siyang kontrolado. Gayunpaman, hindi niya nabawi ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang katotohanan na ang kanyang relasyon kay James ay mas matibay kaysa sa bakal ay mula sa iyong bibig. Hindi gaanong mahalaga sa kanya. Pinipilit mo siyang pumili. Napasinghap si Clayton sa gulat. Nakangiting sabi ni Luko, maganda ang intensyon mo. Gayunpaman, hindi ka dapat makisali sa mga bagay na hindi mo negosyo. Kung hindi, ang iyong mabuting hangarin ay maaaring magpalala lamang ng sitwasyon. Natahimik si Clayton. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na lilang pink na liwanag ang tumagos sa kalangitan. Ang makapangyarihang masamang kapangyarihan ay nagulat maging ang mga powerhouse tulad ng Clayton at Luko. Hindi nagtagal, isang magandang babae ang lumutang sa kawalan. Ito ay walang iba kundi si Dark Thea, na nahimite sa sobrang pag-inom. Nag-aalalang sinabi ni Clayton, ano ang ginagawa mo, Ying Gobernador?
Ipinikit ni Luko ang kanyang mga mata, at sumili ang simpatiya sa kanyang mukha. Biglang ngumiti si Dark Thea nang nakakatakot at sinabing, "Salamat sa espiritual na alak at payo, Mr. Clayton. Ang iyong mga salita ay nagpaunawa sa akin kung ano ang dapat kong gawin at magsikap sa ngayon. Katulad nga ng sinabi mo, napakarami ng nagawa ni James para sa akin. Paano ko hihilingin sa kanya na tulungan akong ayusin ang mga hinaing ko sa nakaraan? Kaladkarin ko na naman siya sa bangin. Mukhang malapit na magkakaugnay ang ating kapalaran. Dapat nating tapusin ito sa buhay na ito. I'll give up my emotions and desire, then ibagsak Tai Chi. Sa pamamagitan ng paggawa nito, magagawa kong aalisin ang kanyang landas sa pagpasok sa Declan rank at mabayaran ang kanyang nararamdaman. Hindi mahalaga kung mayroon man o wala ang aking emosyon. Isa lang sa amin ang maaaring umiral sa pagitan namin ni Tai Chi. Kung hindi, sisiguraduhin kong sabay tayong mamamatay." Pagkatapos magsalita, nanginginig ang katawan ni Dark Thea, at lumitaw ang hindi mabilang na purple-pink na sinag, na nagiging matalas na espada. Ang matutulis na mga espada ay naglaslas sa mga makukulay na puwersa na konektado sa mga pulang bola ng enerhiya. Nagmamadaling sigaw ni Clayton, "Kalokohan ang sinabi ko. Wala akong ideya sa sinasabi ko." Pagkatapos, pinaharap niya si Luko at sumigaw, "Sabihin mo sa kanya. Bilasan mo." Nanghihinayang sabi ni Luko, "Walang kwenta. Nakapagdesisyon na siya." "Hindi." Umungol si Clayton, pagkatapos ay sumugod sa Dark Thea na may nakakatakot na murderous energy. Boom! Ang masamang kapangyarihang tumatagos mula sa katawan ni Dark Thea ay agad na nabasag ang murderous energy ni Clayton. Sigaw ni Luko, "Huwag kang mag-away." Pinutol na niya ang kanyang emosyon at pagnanais na makakuha ng Dark Heavenly Path power. "Kung aatake ka, tutulungan mo lang siya." Nanghihinayang ang mga labi ni Clayton, at gusto niyang sampilan ang sarili. Hindi niya akalain na ang kanyang mga salita ay haantong sa isang napakalaking pagbabago sa Dark Thea, at nag-aalala siya kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili kay James. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Dark Thea ay sumabog na may mas masamang kapangyarihan at agad na binasag ang natitirang 7 kulay na puwersa. Ang 13 pulang bola ng enerhiya na konektado ng mga puwersang may kulay ay agad na naging Dark Lotuses, mabilis na umiikot sa paligid ng Dark Thea. Biglang kumalat ang mga itim na ulap sa buong kalangitan, at naging madilim ang paligid. Si Clayton ay hindi kapani-paniwalang balisa habang pinapanood ang mga pangyayari. Samantala, tumabi si Luko at walang magawa. Sa sandaling iyon, isang marahas na dagandong ang kumalat sa madilim na kalangitan. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga espiritong hayop ang dumagsa patungo kay Thea. Gayunpaman, agad silang sumuko sa ilalim ng pagsupil ng masamang kapangyarihan. Pagkatapos, ang mga itim na lotus ay agad na tumubo mula sa kanilang mga ulo.